Kagabi, may nakausap ako na tiga-Bikutan. Punong-puno na raw ang kulungan ng Bureau of Immigration dyan sa Bikutan. At karamihan ng mga preso doon ay mga Chinese. Mga nahuli yung mga nagko-call center, construction worker, sales lady, na mga nahuli sa 168. Yung talaga mga tiga-China, hindi marunong talaga mag-Tagalog, mag-English. Sales lady, kusinero, waiter, construction worker. Parang ang construction worker yata 80. Sales lady yata 30. Call center 100. Puro mga Chinese. Kaya yung kapitbahay namin na karpintero, ayun, yung bahay na lang niyang kinakarpintero niya. Wala na raw kumukuha sa kanya. Kasi nag-apply yata siya dyan sa may ginagawa dyan sa MOA. Tinanong daw, magkano ba ang ina-expect mo sweldo? Sabi niya, karpintero po sa Metro Manila, 480. Tawagan ka na lang namin. Malaman-laman niya dahil kumpare niya, foreman pala doon. May kinuha silang Chinese. Pinatos yung 250. Di ang layo, di nakasave yung contractor, nakasave yung may-ari ng building. 480 versus 250. O, di nakasave ng 230. O, at yung Chinese daw, laban sa 12 oras. Yung karpintero natin, 8 oras lang. Oh. At ang Chinese, ang umpisa ng trabaho, 12 hours. 8 to 8. Oh. Isaan ka pa. Ang problema, wala ng trabaho mga Pilipino. Pati rin yung nagkukuhan ng crane, yung nagkukuhan, ang bayad pala noon per araw. Dahil skill pala yun, mga 600. Per hour yun. Ay, yung Chinese daw, laban na 600 maghapon. Alam mo, nagbibiro ako. Punong-puno na raw. Ano raw ba ang dapat gawin? Ano ba pwedeng gawin? At kinukuha na po ng mga Chinese national from China yung mga trabaho natin. Ay, Maiko, pag-kuhan ha, mag-iingat ka. Huwag dala ka lagi ng ID mo, ng driver license. Baka may madampot ka, madaanan ka ng immigration, sabihin ni Chinese national ka. Magsalita ka ng Tagalog. Engineer Role, mag-iingat ka rin kasi baka alam mo na, cost cutting, pwede na mag-arkila ng mga, yun nakita mo ito mga Chinese yung isang araw? Ay, may mga engineer doon. Oh! Ay! Narinig ko nga isa, do you have a radio communication license? Sabi, gumanon. Kaya nga pasilip-silip sila dyan eh. Ay, huwag ka magtaka pag isang araw nandun ka na sa baba, maabutan kita na naghahanap ka ng trabaho. Meron din kasama Ay, ganun din. Tapos may mga kasama rin mga batang, mga OJT. Ay, mga Chinese din. So, galing sa Tsinghua University ng Beijing. Kompleto? Bahala ka. Isang grupo sila, hindi ba nakita mo dyan? Hindi mo yata naabutan, 2:00. May kasama rin silang mga researcher, meron silang coordinator. Nanganganib yung dalawang babaeng katabi mo dyan, mapalitan ng mga Chinese. Come on, man. Ay. Pati yung isa doon, yung isang araw na nakalagay na, ano ba yun? Shinsu Hardware. Yung pala yung tiga-timpla nila ng kape. Nanganganib yung isang mama dyan. Kompleto. Mawawalan tayo ng trabaho. Sus Mariosep. Pero na bayan, ha? Ay, oras, alas 10:16. Ano namang, wala na nga pare-pare tayo. Pati angkor, Chinese na. Yung mga naka-Amerikano, yun yung mga angkor. Yung mga nakamaong, yun yung mga engineer. Yung mga bata, yun yung mga OJT. Kaya ito papalitan, hindi ito mga Radyo Pilipinas, Radyo China na ito. Alam mo. Alam mo, RC. Radyo China 1. Biro lang bayan, biro lang. Come on, man. Ay, naku! Nasa linya na ng ating telepono itong ating talagang ika nga suki natin for the week. Ha?
Walang iba kundi si Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Miss Dana Sandoval, ma'am. Good morning, Sir Erwin, and good morning din po sa mga nakikinig ng ating programa. Magandang umaga po. Ay nako, maraming salamat po at kaya pala ma'am ako napatawag kasi kagabi may mga kausap po ako, doon ako banda sa may Bikutan. Ano po? May mga kausap tayo ng mga tiga BGMP. At nakikwento yung kapitbahay nyo lang pala yun doon, yung inyong kulungan doon, na punong-puno na raw dahil sa mga accomplishment ninyo, walang puknat at humpay na paghuhuli nyo kaliwa kanan. By the way, yung hepe po ng intelligence niya, kilala ko si Mr. Fortunato Manahan Jr. Kumusta nyo ako, ma'am, pag nakita ninyo? Medyo yes, sir, matagal na kami hindi nagkikita noon. But anyway, walang humpay na paghuhuli dahil sa utos na rin ni Commissioner Morente, napuno ngayon ng kulungan ninyo. Abay, pero karamihan daw sa mga ito, ayon sa mga kaibigan ko sa BGMP dyan, mga Chinese daw. Totoo ba ito, ma'am? Punong-puno na, halos nakatayo na lang daw mga preso ninyo dahil sa walang humpay na huli ninyo araw-araw, Miss Dana. Yes po, actually, isa na nga po yun sa mga nagiging difficulty po namin na napupuno po yung aming detention facility. Lalo na po yung recent arrest namin. Oo, yung 276. Opo, medyo madami po yung 276. So lahat po yan nakapiit po dun sa detention facility natin. Matagal ho bang i-deport ito mga ito? Kasi huli kayo ng huli, yung mukhang yung turnout, yung sipa sa kanila, pabalik sa kanilang bansa, medyo mabagal. So, may proseso pala talaga. Pag hinuli ninyo, hindi ka agad basta-basta bukas, mamaya, ura-urada, pabalikin nyo na kagad sa kanilang bansa. Opo, nag-undergo pa naman po yan ng deportation proceedings. Ayun. Para po maimbestigahan lahat-lahat. Siyempre po, meron po tayong flow of justice. So, sunod po natin yon. But isa po yan din sa pinupush po ng ating pamunuan ngayon is mabadaliin po yung pagpapadeport nitong mga foreign nationals na to para ma-decongest po. Actually, last year po, malaki-laki po yung in-increase ng ating deported. Nasa 611 foreign nationals po yung napadeport natin for 2018. Ma'am, ito mga nakakulong na ito, lalo ito mga Chinese, totoo ba na ang karamihan ng kaso nito ay working without permit or mga illegal aliens, either expired na yung kanilang mga visas or papeles, yung iba naman ay nagtatrabaho na rito na wala namang karapatan na trabaho, na sinasabi ng tuloy ng ilan, inaagaw na yung trabaho ng mga karpintero natin, ng mga mason natin, ng mga Chinese, ng mga construction worker na ito, Miss Dana. Yes, sir. Apo, karamihan po yan sa mga nahuli natin caught in the act. Huling-huli po natin sa akto na nagtatrabaho nang walang kaukulang permit. So marami po yan. Yung huli po, yung nahuli natin sa may bandang Asyana, sa may Makapagal, ito po huling-huli pong nagugupit pa ng buhok, yung mga hairdresser. Nakakatuwa po marinig. Sa kalagitnaan po pagugupit ng buhok niya, nahuli po siya. Meron po diyang mga waitress, mga kahera. And nahuli po natin yan, isang buong grupo po yan, bukod po dito sa mga 200 plus na ito na nahuli naman noong Lunes. Ito na nga yung sinasabi ko, ma'am, may mga IT, itong isang IT ko dito, yung manager natin, si Maiko, baka mapalitan na siya ng trabaho, pati itong cameraman ko, at saka itong engineer dito. Yung ating yung tumawag sa inyo, si Ivy, baka mapalitan na rin ng tiga-China na coordinator. Pati yung producer namin, may nakapasyal dito ng isang araw, nagpirma-pirmahan dito. Kinakabahan ako, baka kasama na ako mapalitan, baka iba na yung kausap nyo rito sa darating na mga panahon. Paano ho ito, ma'am? Talagang, how do we control this? Paano kayo makontrol? Ito nakakatakot, ma'am Parang naaagaw na yung trabaho. Well, not actually mga professionals, kundi mga blue-collar jobs. Ma'am, yun ang problema. Mga karpintero, mga hairdresser, mga waiter, mga kusinero. Yun ho nagiging problema, ma'am. Opo. Actually, not to generalize din naman ng Chinese. Yung mga pumapasok dito legally, yung may tamang dokumento and may proper visas, welcome po yan sa atin. Yes. Kasi lalo na po, nag-blossom yung ekonomiya ng Pilipinas, na-invite po sila na pumunta dito. But itong mga sumasabay, kumbaga mga rider na sumasabay at illegal po, iba po ang intention dito. Yan po yung talagang tinutugis ng Intel Division natin.
Wala na ba plano kayo? Palaki-lakihan pa yung kulungan ninyo dahil yung turnout, ma'am, huli kayo ng huli. Siyempre, yung undergoing ng deportation process, medyo hindi naman mabagal, kundi siyempre susundin niyo yung ika nga tamang proseso. Pero yung mga tauhan ninyo talagang napakabilis din naman sa panghuhuli. Paano ho ito? Actually po, isa po yan sa mga long-term plans natin. May tina-target po kami. Hindi ko lang po siguro muna masabi ngayon kung saan. Baka masusog po. Pero isang malaking area po ito sa bandang norte na posible po natin gawin na detention facility. Ayun. Alright. Anyway, Miss Dana Sandoval, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din, sir. Mabuhay po kayo.